unang-una po, kailangan natin na maayos yung pong lugar, lalo na yung elevation, lalo na sa kape, lalo na dun sa variety ng Arabica Excelsa. Dapat alam po natin yung climatic requirements po ng kape, and then yung soil requirements, unang-una po yun, para mas maganda yung ating pong pagbunga ng ating mga kape. Sa climatic requirements, kailangan hindi siya totally sobrang dami ng ulan, lalo na sa isang buong taon. Lalo na kung ang kape po natin ay nasa 1 to 2 years pa lang. In terms of soil requirements, kailangan medyo sandy loam yung ating pong lupa, yung kayang maghawak ng tubig, o kaya yung hindi siya mawawash out kapag naglagay tayo ng fertilizer. So yun po yung kailangan natin na isaalang-alang sa soil requirements po pagtatanim ng kape. Yes po, unang-una po yung topography or yung altitude po ng atin pong lugar. So kailangan ang kape po natin ay itinatanim sa medyo matataas na lugar. So meron tayo iba't ibang variety ng kape. Meron tayong Liberica, Excelsa, Robusta, and Arabica. So pagdating sa Liberica and Arabica, kailangan mas mataas yung altitude nga o yung taas ng lugar para mas acidic yung atin pong harvest na kape. So, katulad po dito sa farm namin, meron kaming Excelsa and Robusta. So, ang Excelsa ay mas mataas kailangan ang lugar kesa dun sa Robusta. Kaya ang mga tanim namin na Robusta nandun po sa may paibabang bahagi. And then yung mga Excelsa namin dito naman sa taas. Yung apat na yun, pwede naman natin siyang itanim dito sa Pilipinas. Pero mas magandang mamunga ang Liberica, Excelsa, and Robusta dito sa Pilipinas. Fertilization po ng kape, pwede siyang gawin quarterly or every 3 months o kaya naman 2 beses sa isang taon. So para mamunga siya ng maganda. Then sa maintenance naman niya, every after harvest, kailangan magpupruning siya. Para yung hindi matabunan ng mga vertical shoots, yung pataas na para hindi matabunan po yung mga kape o kaya yung mga sanga na namumunga. And then, kailangan din po alaga din siya sa water, sa irrigation. So para hindi ma-dry yung atin pong puno, and then magbigay siya ng magandang bunga po sa atin. So meron tayong 2 option ng pag-harvest po ng kape. Meron tayong tinatawag na hand picking, which is pipiliin lang po natin yung mga kulay red na cherries. Yun lang yung harvestin natin. Yun nga lang, disadvantage niya is laborious siya. Pero mas maganda siya kapag magpa-process kayo ng kape. Yung isang option ng pag-harvest is yung strip picking. Yun naman po ay lahat ng bunga ng kape ay masasama. Even yung pong mga hindi pa hinog. From harvest, so ititipunin namin yung mga red cherries. Meron kaming tinatawag na flotation. So yun po ay inilalagay namin sa isang malaking batya, yung pong na-harvest namin na red cherries. Then yung mga nag-float na mga red cherries, tatanggalin namin yun. Ibig sabihin kasi yun ay reject. So yung mga nag-float, tatanggalin, and then yung mga sinkers, yung mga nasa baba, yun yung aming, i-ferment namin siya overnight para yung pong pulp o yung mismong outer layer ng kape ma-soften. And then, after ng fermentation, tsaka namin siya ipaprocess ng depulping. Yun naman po, gumagamit kami ng depulper machine para sa mga kape. Tinatanggal naman po niya yung mga outer layer o yung mismong pulp ng mismong kape. And then after depulping, i-ferment po ulit namin siya in 24 hours. So, 1 day siyang i-ferment. Then, tatanggalin yung mismong mucus o yung pong mucilage, yung medyo malagkit na bahagi po ng kape. Then, after po linisin, ibibilad na namin siya for drying. Then, after siguro po mga 3 to 5 days ng pagbibilad, tatanggalan siya ng parchment. Binabayo pa namin para matanggal yung mismong parchment layer. Then, pagkatanggal ng parchment layer, yun na yung tinatawag po namin na green beans. So, yung from green beans, pwede na po siyang i-roast para maging roasted coffee. And then, ang pinakang product namin dito sa farm, meron kaming roasted coffee and then meron kaming ground coffee. So, kung sa ground coffee yung gagawin namin product,
After roasting, iga-grind naman. And then, packaging.